Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan sa Samar, may isang maliit na kubong yari sa kawayan at nipa na halos sumuko na sa tindi ng hangin at ulan. Doon naninirahan ang pamilya ni Mang Selo, isang magsasakang halos wala ng ani, isang amang hindi sumusuko kahit paulit-ulit na sinusubok ng kapalaran. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Rosa, isang mapagtiis na ina na kahit gutom ay inuuna pa rin ang kanyang mga anak. Mayroon silang 3 anak. Si Nilo, ang panganay na 16 na taong gulang. Si Lyra, 12 taong gulang. At ang bunsong si Pilo na 8 taong gulang pa lamang. Matagal nang salat sa pagkain ng pamilya. Ang kanilang maliit na lupang sinasaka ay tila isinumpa. Hindi tumutubo ng maayos ang palay. At ang mga gulay na itinatanim ni Aling Rosa ay madalas matuyo bago pa man lumago. Kahit ang mga punong saging na dati sagana sa bunga ay unti-unting nangamatay, tila ba iniiwasan sila ng biyaya. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay kulay kahel, nakaupo si Mang Selo sa labas ng kanilang kubo. Tahimik niyang pinagmamasdan ang kanilang bakuran na puro tuyong lupa at mga patay na tanim. Sa kanyang tabi ay si Nilo na halatang pagod at gutom, ngunit pilit na nagpapakatatag. "Anak," mahinang wika ni Mang Selo, "hindi na yata sapat ang ginagawa natin. Kailangan kong pumasok sa gubat bukas. Baka sakaling may makita akong makakain o may benta." Tumango si Nilo, kahit ramdam niya ang pangamba. Ang gubat na tinutukoy ng kanyang ama ay kilala sa baryo bilang isang lugar na hindi dapat pinapasok. Maraming kwento ang umiikot tungkol dito. Mga nilalang na hindi nakikita, mga aninong gumagalaw kahit walang tao, at mga misteryong hindi kayang ipaliwanag. Ngunit para sa isang pamilyang halos wala nang makain, ang takot ay kailangang isantabi. Kinagabihan, halos walang laman ang kanilang hapag. Isang maliit na mangkok ng lugaw na halos tubig na lamang ang laman ang pinagsaluhan nilang 5. Tahimik silang kumain, bawat subo ay tila mas mabigat kaysa dati. Habang natutulog ang mga bata, nanatiling gising si Aling Rosa. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, ang payat na katawan ni Nilo, ang maputlang mukha ni Lyra, at ang mahimbing ngunit mahina ang paghinga ni Pilo. "Diyos ko," bulong niya, "kahit kaunting awa lang po, iligtas ninyo ang pamilya ko." Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, umalis na si Mang Selo. Bitbit niya ang kanyang lumang itak at isang maliit na bayong. Tahimik siyang naglakad patungo sa gubat habang ang hamog ay bumabalot sa paligid. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hayop. Tila ba pinapanood siya ng kung anong hindi niya makita. Ngunit nagpatuloy siya. Lumipas ang ilang oras ng paglalakad, ngunit wala siyang makita ni isang prutas o hayop. Halos sumuko na siya nang bigla niyang mapansin ang isang liwanag sa di kalayuan. Isang gintong ningning ang sumisilay sa pagitan ng mga puno. Napakunot ang noo ni Mang Selo. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit may kung anong humihila sa kanya upang lapitan ito. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Isang punong saging. Ngunit hindi ito ordinaryong saging. Ang mga dahon nito ay kulay luntian na may bahid ng ginto. At ang bunga nito ay kumikislap na tila may sariling liwanag. Ang paligid nito ay tila buhay. Ang lupa ay sariwa at may malamig na hangin na umiikot sa puno. Napahinto si Mang Selo. "Anong klaseng saging ito?" bulong niya. Habang nakatitig siya, biglang umihip ang hangin at ang mga dahon ng puno ay bahagyang kumaluskos, tila ba may bumubulong. At mula sa likod ng puno, may isang anyong dahan-dahang lumitaw. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kakaibang kasuotan. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila kumikislap sa liwanag.
Ang kanyang mga mata ay malalim at ang kanyang presensya ay kakaiba. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Hindi lahat ng nakakakita sa punong ito ay karapat-dapat. Mahinang wika ng matanda. Napatras si Mang Selo, ngunit hindi siya tumakbo. "Sino po kayo?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang matanda. "Ako ang nagbabantay sa punong ito. Isa akong engkanto." Napalunok si Mang Selo. Lahat ng kwento na narinig niya tungkol sa mga engkanto ay biglang bumalik sa kanyang isip. Mga nilalang na maaaring magbigay ng biyaya, ngunit maaari ring magdala ng kapahamakan. "Bakit po ako nandito?" tanong niya. "Tinanong mo ba ang sarili mo kung bakit ka napadpad dito?" sagot ng engkanto. "Hindi aksidente ang lahat." Napayuko si Mang Selo. "Wala na po kaming makain, kaya po ako pumasok sa gubat. Hindi ko na alam ang gagawin ko para sa pamilya ko." Tahimik na tumingin ang engkanto sa kanya, tila sinusuri ang kanyang pagkatao. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito. "Ang punong saging na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay nagbibigay ng bunga na kayang magbusog, hindi lamang ng katawan, kundi pati ng kapalaran. Ngunit hindi ito ibinibigay ng basta-basta." Napalakas ang tibok ng puso ni Mang Selo. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Ngumiti ang engkanto, ngunit may kakaibang lalim ang kanyang mga mata. "Hindi kayamanan ng tunay na sinusubok dito, kundi ang puso ng tao." Humakbang ito palapit kay Mang Selo. "Kung bibigyan kita ng isang bunga ng mahiwagang saging na ito, handa ka bang harapin ang kapalit?" Napatingin si Mang Selo sa kumikislap na mga bunga. Naalala niya ang kanyang mga anak, ang gutom nilang mga mata, ang kahinaan ng kanilang katawan. Wala siyang ibang iniisip kundi ang iligtas ang kanyang pamilya. "Handa po ako," buong tapang niyang sagot. Tahimik na tumango ang engkanto. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lihim na tila hindi pa ibinubunyag. At doon nagsimula ang isang kwento na magbabago sa kapalaran ng pamilya ni Mang Selo. Isang kwentong puno ng biyaya, pagsubok at hiwaga na hindi madaling unawain. Nagabot ang engkanto ng isang gintong saging. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Mang Selo na ang kanyang tinanggap ay hindi lamang pagkain, kundi isang kapalarang may kasamang panganib at misteryo. Mahigpit na hawak ni Mang Selo ang gintong saging habang siya'y nakatayo sa harap ng engkanto. Ang liwanag mula sa bunga ay tila humahaplos sa kanyang balat, nagbibigay ng kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito tulad ng ordinaryong prutas, may kung anong buhay na dumadaloy rito. "Makinig kang mabuti," mahinahong wika ng engkanto. "Ang bungang hawak mo ay hindi basta pagkain. Ito ay may kapangyarihang magbigay ng kasaganaan. Ngunit tandaan mo, ang anumang biyaya ay may kaakibat na kapalit." Napakunot ang noo ni Mang Selo. "Ano pong kapalit?" Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tumingin ito sa malayo, tila may inaalalang matagal nang nakalimutan. "Sa bawat biyayang matatanggap mo," sagot nito sa wakas, "may isang pagsubok na susubok sa iyong pagkatao. Kung ang puso mo ay mananatiling dalisay, ang biyaya ay mananatili. Ngunit kung ito'y madungisan ng kasakiman o pagmamataas, ang lahat ay mawawala at may higit pang kapalit na hindi mo gugustuhin." Napalunok si Mang Selo. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit nanaig pa rin ang kanyang pagnanais na matulungan ang kanyang pamilya. "Pangako po," sabi niya, "gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang biyayang ito." Ngumiti ng bahagya ang engkanto, ngunit hindi pa rin mawari kung iyon ba'y tanda ng kasiyahan o babala. "Isa lamang ang ibinibigay ko sa iyo sa ngayon," dagdag nito. "Kung mapatunayan mong karapat-dapat ka, ang punong ito ay muling magbubunga para sa iyo." Iniabot nito ang saging ng tuluyan kay Mang Selo.
Sa sandaling iyon, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod na nagdulot ng kakaibang kilabot. "Umalis ka na bago lumalim ang gabi," sabi ng engkanto. "At tandaan mo, huwag mong ipagsabi kung saan mo ito nakuha." Tumango si Mang Selo at dahan-dahang umurong. Hindi niya inalis ang tingin sa engkanto hanggang sa siya'y tuluyang makalayo. Nang siya'y lumingon muli, wala na ang matanda. Tanging ang mahiwagang puno na lamang ang nananatili, tahimik at kumikislap sa gitna ng kagubatan. Nagmadali siyang umuwi. Habang tinatahak niya ang daan pauwi, hindi niya maiwasang titigan ang bunga. Ang balat nito ay tila ginto at sa bawat paggalaw ay may mumunting liwanag na kumikislap. Hindi niya alam kung paano ito hahatiin para sa kanyang pamilya. Iisa lamang ito, ngunit tila sapat para sa higit pa. Pagdating niya sa kanilang kubo, sinalubong siya ni Nilo. "Tay, may nakuha po ba kayo?" Puno ng pag-asa ang boses ng binata. Ngumiti si Mang Selo at inilabas ang saging. Napatigil si Nilo. "Ano po yan?" Lumabas din sina Aling Rosa at ang dalawang bata. Nang makita nila ang kakaibang bunga, napuno ng pagtataka ang kanilang mga mata. "Hindi ito ordinaryong saging," sabi ni Mang Selo. "Ibinigay ito sa akin sa gubat." Hindi niya sinabi ang tungkol sa engkanto, ngunit ramdam ni Aling Rosa na may kakaiba sa kwento. "Ano ang gagawin natin dyan?" tanong niya. "Pagsasaluhan natin," sagot ni Mang Selo. Pumasok sila sa loob ng kubo. Maingat na hinati ni Mang Selo ang saging sa 5 bahagi. Ngunit sa bawat hiwa, napansin nila na hindi ito nababawasan. Ang bawat piraso ay nananatiling buo at sapat. Nagkatinginan sila. "Paano nangyari yan?" bulong ni Lyra. Walang sumagot. Isa-isa nilang kinain ang kanilang bahagi. Sa unang subo pa lamang, may kakaibang pakiramdam na agad kumalat sa kanilang katawan. Ang gutom na matagal nilang tiniis ay tila unti-unting napalitan ng kasiyahan. Ang kanilang mga katawan ay tila nabuhayan at ang kanilang isip ay luminaw. Napaupo si Aling Rosa. "Parang nabusog ako agad," sabi niya. Si Pilo naman ay napangiti. "Tay, ang sarap po." Ngunit higit pa sa lasa, may kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanila. Kinagabihan, mahimbing ang kanilang tulog, isang bagay na matagal na nilang hindi naranasan. Kinabukasan, nagising si Mang Selo ng mas maaga kaysa dati. Lumabas siya ng kubo at agad napahinto. Ang kanilang bakuran, na dati tuyot at walang buhay, ay nagbago. Ang lupa ay tila naging mas mataba at ang mga dating patay na halaman ay may mumunting usbong na muli. Napanganga siya. "Rosa!" tawag niya. Lumabas si Aling Rosa at napahawak sa kanyang dibdib. "Diyos ko!" Lumabas din ang mga bata at ang kanilang mga mata ay punong-puno ng pagkamangha. "Tay, buhay na ulit ang tanim natin," sigaw ni Nilo. Ngunit sa kabila ng kanilang tuwa, may isang bagay na hindi napansin ni Mang Selo. Sa gilid ng kanilang bakuran, may isang maliit na punla ng saging na tumubo nang hindi nila alam kung kailan nagsimula. Ang dahon nito ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng araw. At sa ilalim nito, may isang anino na tila gumagalaw kahit walang tao. Habang nakatingin si Mang Selo sa kanyang mga anak na nagdiriwang, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang biyaya ay dumating. Ngunit ang unang tanda ng kapalit ay nagsisimula na ring magpakita. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya ni Mang Selo. Ang lupang dati tigang at halos walang maani ay unti-unting naging masagana. Ang mga tanim na palay ay tumubo ng mabilis. Ang mga gulay ay naging sariwa at malalaki, at ang mga punong dati patay ay muling nagkaroon ng buhay.
Hindi makapaniwala si Aling Rosa sa bawat umaga na siya'y nagigising. Parang panaginip lang. Madalas niyang bulong habang pinagmamasdan ang kanilang bakuran. Si Nilo naman ay mas lalong naging masipag. Sa tuwing sisikat ang araw, agad siyang tutulong sa kanyang ama sa pag-aalaga ng mga pananim. Ngunit kahit gaano sila kasipag, ramdam nilang may kakaibang puwersa na tumutulong sa kanilang lupa. Parang may sariling buhay ang kanilang sakahan. Ang maliit na punlan saging na biglang tumubo sa gilid ng bakuran ay lumaki ng mas mabilis kaysa sa karaniwang halaman. Sa loob lamang ng ilang araw, ito'y naging isang ganap na puno. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Ang mga dahon nito ay may bahagyang gintong kislap at sa gabi, tila ito'y nagliliwanag sa dilim. Madalas mapansin ni Lyra ang kakaibang anyo nito. "Inay," sabi niya isang gabi, "bakit parang may ilaw yung saging?" Napatingin si Aling Rosa, ngunit nang siya'y lumingon ay tila wala naman siyang nakita. "Guni-guni mo lang yan, anak," sagot niya, kahit sa kanyang sarili ay hindi siya sigurado. Samantala, nagsimula ring mapansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa pamilya ni Mang Selo. Isang umaga, dumating si Aling Pacing, ang kanilang kapitbahay na kilalang mahilig makialam sa buhay ng iba. "Selo," tawag niya habang nakatayo sa labas ng bakuran. "Ano bang ginawa mo? Parang himala ang nangyayari dito ah." Ngumiti si Mang Selo, ngunit may pag-aalangan sa kanyang mga mata. "Wala naman, Pacing, nagtiyaga lang kami." Hindi kumbinsido si Aling Pacing. Pinagmasdan niya ang paligid, ang malalagong tanim, ang sariwang lupa at ang kakaibang sigla ng buong bakuran. "Hindi basta tiyaga lang yan," sabi niya. "Parang may kakaiba." Hindi na sumagot si Mang Selo. Habang tumatagal, dumarami ang mga taong nagtatanong. May ilan na humihingi ng tulong, umaasang makakakuha rin sila ng parehong swerte. Ngunit hindi alam ni Mang Selo kung ano ang kanyang sasabihin. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, may unti-unting nagbabago sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, nagising si Nilo sa isang kakaibang pakiramdam. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang puno ng saging. Ngunit hindi ito tulad ng nakikita niya sa araw. Ang mga dahon nito ay kumikislap ng mas maliwanag. At ang katawan ng puno ay tila gumagalaw, parang humihinga. Napaatras si Nilo at doon niya napansin. Sa paanan ng puno may isang anino. Hindi ito malinaw, ngunit tila may anyong tao, nakayuko at tila may binubulong sa lupa. "Sinong nandyan?" Mahinang tanong ni Nilo. Walang sumagot, ngunit unti-unting tumingala ang anino. At sa sandaling iyon, nakaramdam si Nilo ng matinding lamig sa kanyang buong katawan. Ang mga mata ng anino ay tila kumikislap sa dilim. Napaatras siya at agad na tumakbo pabalik sa kubo. Kinabukasan, ikinuwento niya ang kanyang nakita. Ngunit si Mang Selo ay nanatiling tahimik. "Siguro pagod ka lang, anak," sabi niya. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi buo ang paniniwala. Sa kanyang isip, naalala niya ang sinabi ng engkanto. May kapalit ang bawat biyaya. At sa unang pagkakataon, nagsimulang pumasok sa kanyang puso ang pagdududa. Hindi nagtagal, dumating ang unang pagsubok. Isang hapon, may isang matandang pulubi ang dumating sa kanilang bakuran. Payat ito, halos hindi na makatayo, at halatang ilang araw nang walang kain. "Maawa po kayo," mahina nitong sabi. "Kahit kaunting pagkain lang." Nagkatinginan ng pamilya. Dati, sila ang humihingi ng tulong. Ngayon, sila ang hinihingan. Lumapit si Aling Rosa at agad kumuha ng pagkain. Ngunit bago pa niya ito maibigay, nagsalita si Mang Selo. "Sandali," sabi niya. Napatingin sa kanya ang lahat. Tahimik siyang tumingin sa matanda at sa isang iglap, tila may kung anong bumigat sa kanyang isip.
Sa unang pagkakataon, naisip niya, paano kung maubos ang biyaya? Paano kung mawala ang lahat? Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang kumapit sa kanyang puso. Pasensya na, sabi niya sa matanda. Konti lang din ang pagkain namin. Nagulat si Aling Rosa. Selo. Ngunit hindi siya pinansin ni Mang Selo. Dahan-dahang tumango ang matanda at tahimik na umalis. Walang galit, walang reklamo. Ngunit habang papalayo ito, napansin ni Nilo ang isang kakaiba. Ang matanda ay bahagyang lumiwanag sa ilalim ng araw. Parang hindi ito ordinaryong tao. Kinagabihan, muling nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging malamig. At ang puno ng saging sa kanilang bakuran ay kumaluskos ng mas malakas kaysa dati. Sa dilim ng gabi, may isang tinig na halos hindi marinig. Nasubok ka at ikaw ay nagkulang. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kapalaran ng pamilya ni Mang Selo. Ang unang pagsubok ay kanilang hinarap. Ngunit hindi nila ito nalampasan. Pagkatapos ng gabing iyon, tila may nagbago sa hangin na bumabalot sa kanilang tahanan. Hindi ito agad napansin ng lahat. Ngunit unti-unti itong nagpakita sa mga sumunod na araw, parang isang lihim na dahan-dahang umaalingasaw. Nagising si Mang Selo kinabukasan na may kakaibang bigat sa dibdib. Lumabas siya ng kubo at agad na napansin ang bakuran. Ang dating masiglang mga halaman ay tila nanlumo. Hindi pa sila tuluyang nalalanta, ngunit ang sigla na dati tila sumisigaw ng buhay ay unti-unting nawawala. Napakunot ang noo ni Mang Selo. Hindi maaari. Bulong niya. Lumabas si Aling Rosa at napansin din ang pagbabago. Parang nanghina ang mga tanim. Sabi niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi sumagot si Mang Selo. Sa kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang eksena kahapon. Ang matandang pulubi, ang kanyang pagtanggi, at ang katahimikan ng matanda habang ito'y umaalis. Habang tumatagal ang araw, lalong naging malinaw ang pagbabago. Ang lupa ay hindi na kasing lambot tulad ng dati. Ang mga dahon ng gulay ay nagsimulang magkaroon ng dilaw na bahid. At ang punong saging, ang mahiwagang puno, ay tila naging mas tahimik. Wala na ang dating kislap nito. Kinagabihan, hindi mapakali si Nilo. Tay, sabi niya, parang may mali po. Tahimik si Mang Selo. Tungkol po sa matandang dumating kahapon. Napatingin si Mang Selo sa kanyang anak. Hindi ko po alam kung bakit, dugtong ni Nilo. Pero parang mahalaga po yung ginawa natin. Napabuntong hininga si Mang Selo. Hindi natin kayang tulungan ng lahat, anak, sagot niya. Kailangan din nating isipin ang sarili natin. Ngunit habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, ramdam niya na tila hindi ito lubos na totoo. Sa loob-loob niya, may kirot na unti-unting lumalalim. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang hirap sa kanilang buhay. Ang ani ay hindi na tulad ng dati. Ang mga tanim ay hindi na lumalago ng mabilis. At ang pagkain sa kanilang hapag ay muling nabawasan. Si Aling Rosa ay muling nagsimulang magtipid. Ang mga bata ay muling natutong magtiis. Ngunit ang pinaka nakakabahala ay ang pagbabago sa punong saging. Isang gabi, muling nagising si Nilo. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang pakiramdam. Parang may tumatawag sa kanya. Dahan-dahan siyang lumabas. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang puno. Ngunit ngayon, ito'y mas madilim kaysa dati. Ang mga dahon nito ay hindi na kumikislap. Sa halip, tila may aninong bumabalot dito. At sa paanan nito, naroon muli ang anino. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Isa itong matandang lalaki, ang parehong pulubi na dumating sa kanilang bahay. Ngunit ngayon, iba ang kanyang itsura. Ang kanyang mga mata ay hindi na mahina. Ito'y puno ng lalim at kapangyarihan.
Bakit? Nandito ka? Tanong ni Nilo nanginginig. Dahan-dahang tumingala ang matanda. Ang biyaya ay hindi sinusukat sa dami ng tinatanggap, wika nito, kundi sa kakayahang magbahagi. Hindi makagalaw si Nilo. Ang iyong ama ay binigyan ng pagkakataon, dugtong nito. Ngunit pinili niya ang takot kaysa kabutihan. Biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay kumaluskos ng malakas at ang lupa sa paligid nito ay tila bahagyang gumalaw. Ngunit hindi pa huli ang lahat, sabi ng matanda. May pagkakataon pa para itama ang pagkakamali. Paano po? Agad na tanong ni Nilo. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Napatingin si Nilo sa puno. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bunga na muling nabuo. Ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang kulay nito ay hindi na gintong maliwanag. Ito ay may halong itim. Kinabukasan, agad na ikinuwento ni Nilo ang lahat sa kanyang mga magulang. Tahimik na nakinig si Mang Selo. At sa bawat salitang naririnig niya, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Kasalanan ko, bulong niya. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Kung may pagkakataon pa, kailangan nating itama. Napatingin si Mang Selo sa punong saging sa labas. Ang dating simbolo ng biyaya ay ngayon ay tila paalala ng kanyang pagkukulang. Huminga siya ng malalim. Kailangan kong bumalik sa gubat, sabi niya. Hanapin ko ang engkanto. Ngunit hindi niya alam na ang susunod niyang paglalakbay ay hindi na tulad ng una. At ang kapalit ng kanyang pagkakamali ay hindi basta-basta mababayaran. Madaling araw pa lamang ay nakahanda na si Mang Selo. Tahimik ang paligid at ang hamog ay tila kumakapit sa lupa na parang nais siyang pigilan sa kanyang balak. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Hindi na niya kayang panoorin ang unti-unting pagbagsak ng kanyang pamilya dahil sa kanyang pagkakamali. Mag-iingat ka, mahinang sabi ni Aling Rosa habang inaabot sa kanya ang isang pirasong tela. Hindi na ito tulad ng dati. Tumango si Mang Selo. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pagsisisi. Ngunit higit doon ay ang matinding pagnanais na itama ang lahat. Babalik ako, sagot niya. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Kay Nilo na tahimik ngunit puno ng pag-aalala. Kay Lira na halos mapaluha. At kay Pilo na hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ay umalis siya. Ang daan patungo sa kagubatan ay tila mas madilim kaysa dati. Ang mga puno ay mas matayog, ang mga anino ay mas malalim, at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Habang papasok siya sa loob ng gubat, napansin niyang wala pa ring huni ng ibon. Walang galaw, walang buhay. Parang ang buong kagubatan ay nagbabantay. Naglakad siya ng matagal, sinusundan ng alaala ng kanyang unang pagpunta. Ang direksyon, ang anyo ng mga puno, at ang kakaibang pakiramdam na humila sa kanya noon. Ngunit ngayon, walang liwanag na gumagabay sa kanya. Sa halip, tila mas lalo siyang naliligaw. Lumipas ang ilang oras. Nagsimulang kumapalang dilim kahit hindi pa dapit hapon. Ang hangin ay unti-unting lumalamig at ang mga dahon ay bahagyang gumagalaw kahit walang malinaw na dahilan. Mang Selo, napahinto siya. May narinig siyang tinig. Mahina ngunit malinaw. Sino yan? Tanong niya. Pilit pinatatag ang kanyang sarili. Walang sumagot. Ngunit muli niyang narinig ang bulong. Hindi lahat ng bumabalik ay tinatanggap. Biglang kumaluskos ang mga dahon sa kanyang paligid. Napalingon siya ngunit wala siyang makita. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Kailangan kong maitama ito. Habang lumalalim siya sa kagubatan, napansin niyang ang mga puno ay tila nag-iiba ang anyo.
Ang mga sanga ay parang mga kamay na nakaunat at ang mga ugat sa lupa ay tila gumagalaw. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na tila pamilyar. Isang maliit na bahagi ng kagubatan na mas maliwanag kaysa sa iba. At sa gitna nito, ang punong saging. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga dahon nito ay hindi na kumikislap ng ginto. Sa halip, may bahid na itong dilim. Ang lupa sa paligid nito ay hindi na sariwa. Ito'y tila may bahagyang pagkabulok. Napahinto si Mang Selo. "Patawad," bulong niya. Lumuhod siya sa harap ng puno. "Alam kong nagkamali ako. Tinanggihan ko ang nangangailangan. Kahit na ako mismo ay minsang naging katulad niya." Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, isang malamig na hangin ang dumaan. At mula sa likod ng puno, muling lumitaw ang engkanto. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay hindi na maamo. Ang kanyang mga mata ay mas malalim at ang kanyang presensya ay mas mabigat. "Bumalik ka," sabi nito. Tumayo si Mang Selo at yumuko. "Humihingi po ako ng tawad," sabi niya. "Handa akong gawin ang lahat para maitama ang aking pagkakamali." Tahimik na pinagmasdan siya ng engkanto. "Ang kapatawaran ay hindi basta hinihingi," sagot nito. "Ito ay pinatutunayan." "Sabihin niyo po kung ano ang dapat kong gawin," agad na tugon ni Mang Selo. Lumapit ang engkanto. "May 3 pagsubok," sabi nito. "Kung malalampasan mo ang mga ito, maibabalik ang biyaya at higit pa." Napalunok si Mang Selo. "Ano po ang mga pagsubok?" Tumingin ang engkanto sa paligid at sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kagubatan. Ang lupa ay tila naging mas madilim at ang hangin ay naging mas mabigat. "Ang unang pagsubok," sabi nito, "ay ang pagsubok ng puso." Biglang naglaho ang engkanto at sa harap ni Mang Selo may isang anyo na dahan-dahang lumitaw. Isang bata. Payat, marumi at halatang gutom. Nakahawak ito sa kanyang tiyan at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Kuya, kahit konting pagkain lang." Napaatras si Mang Selo. Ang eksena ay tila eksaktong kapareho ng nangyari sa kanilang bakuran. Ngunit ngayon, siya ay nasa gitna ng pagsubok. Wala siyang dalang pagkain. Wala siyang maibibigay. O iyon ang kanyang akala. Biglang may lumitaw sa kanyang kamay. Isang piraso ng saging. Hindi ito gintong maliwanag. Ito ang bungang may bahid na itim. Napatingin siya sa bata. At sa kanyang isip, muling bumalik ang takot. Kung ibibigay niya ito, ano ang matitira sa kanya? Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang bigat ng kanyang nakaraang pagkakamali. Huminga siya ng malalim. At sa pagkakataong ito, hindi siya nagdalawang isip. Iniabot niya ang saging. "Kunin mo," sabi niya. Tahimik na tinanggap ng bata ang bunga. At sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang bata ay unti-unting naglaho at ang boses ng engkanto ay muling narinig. "Ang puso mo ay nagsimulang magbago, ngunit hindi pa tapos ang lahat dahil ang susunod na pagsubok ay mas mabigat at maaaring hindi na sapat ang kabutihan lamang." Pagkawala ng batang kanyang tinulungan, muling nagbago ang anyo ng kagubatan. Ang paligid ay tila umikot at ang liwanag na bahagyang bumalik ay muling napalitan ng mas malalim na dilim. Ang hangin ay naging mabigat at ang lupa sa kanyang paanan ay tila kumakapit sa kanyang mga hakbang. Nag-isa si Mang Selo sa gitna ng katahimikan. Ngunit hindi nagtagal. Muling narinig ang tinig ng engkanto. Malalim, malamig at puno ng kapangyarihan. "Ang unang pagsubok ay iyong nalampasan," wika nito. "Ngunit ang kabutihan ay hindi sapat kung ito'y hindi sinasabayan ng katapatan.
Napatingin si Mang Selo sa paligid. "Ano ang ibig ninyong sabihin?" tanong niya. Hindi sumagot ang tinig. Sa halip, unti-unting nagbago ang tanawin sa kanyang harapan. Ang kagubatan ay naglaho at sa isang iglap, siya ay napunta sa isang pamilyar na lugar. Ang kanilang sariling bakuran. Ngunit may kakaiba. Mas maayos ang kanilang kubo, mas masagana ang kanilang tanim, at ang kanyang pamilya ay mukhang malusog at masaya, higit pa sa kanyang inaasahan. "Nanay!" Masayang sigaw ni Pilo habang tumatakbo. "Ang dami na nating pagkain!" Dagdag ni Lira, hawak ang isang basket na puno ng prutas. Nakatayo si Mang Selo, hindi makapaniwala. "Tay!" Tawag ni Nilo, lumalapit sa kanya. "Tingnan niyo po, ang dami nating ani." Ngunit habang pinagmamasdan niya ang eksena, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang sarili, ang isa pang Mang Selo, ay nakatayo sa gilid, kausap ang ilang tao. At ang mga salitang naririnig niya ay hindi niya inaasahan. "Hindi ko alam kung saan galing ang biyaya," sabi ng kanyang kapareha. "Pero pinaghirapan ko to. Wala akong utang na loob kanino man." Napatigil si Mang Selo. Hindi iyon ang totoo. Alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Ang biyayang iyon ay hindi niya pinaghirapan. Ito ay ipinagkaloob sa kanya. Ngunit ang kanyang kapareha ay tila hindi ito kinikilala. Lumapit si Mang Selo sa eksena, ngunit walang nakakapansin sa kanya. Para siyang isang aninong nagmamasid lamang. "Kung gusto ninyong matuto," dagdag ng kanyang kapareha sa mga kapitbahay, "gayahin niyo lang ako. Sipag at tiyaga lang yan." Napayuko si Mang Selo. Sa kanyang dibdib may kirot. Ito ba ang mangyayari kung ipagkakaila niya ang katotohanan? Biglang nag-iba ang eksena. Ang kanyang pamilya ay muling nakita, ngunit ngayon sila ay nag-aaway. "Bakit ayaw mong sabihin kung saan galing ang biyaya?" tanong ni Aling Rosa, may halong sama ng loob. "Hindi nila kailangang malaman," sigaw ng kanyang kapareha. "Sa atin ito." "Pero hindi natin ito pag-aari," sagot ni Nilo. Nagpatong-patong ang tensyon. At sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ni Mang Selo ang isang bagay. Ang kasinungalingan ay hindi lamang sumisira sa kanya. Ito ay sumisira sa buong pamilya. Biglang naglaho ang eksena. Muling bumalik ang kagubatan. At sa harap niya, muling lumitaw ang engkanto. "Ngayon," sabi nito, "sagutin mo ako." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Kung bibigyan ka muli ng biyaya, ipagtatapat mo ba ang pinagmulan nito? O itatago mo ito upang mapanatili ang iyong kapakinabangan?" Hindi agad nakasagot si Mang Selo. Naalala niya ang mga kapitbahay, ang kanilang mga tanong, ang kanilang inggit. Naalala niya ang hirap ng kanilang buhay. Kung sasabihin niya ang totoo, baka mawala ang lahat. Ngunit kung magsisinungaling siya, ano ang magiging kapalit? Huminga siya ng malalim. At sa pagkakataong ito, pinili niya ang katotohanan. "Ipagtatapat ko po," sagot niya. Dahil ang biyaya na hindi kinikilala ay hindi tunay na biyaya. Tahimik ang engkanto. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang pagbabago. Ang katapatan, sabi nito, ay bihirang piliin ng mga taong natatakot mawalan. Dahan-dahan itong tumango. Ngunit pinili mo ito. Biglang umihip ang hangin. At ang paligid ay muling nagbago. Dalawa na ang iyong nalalampasan, dagdag ng engkanto. Ngunit ang kanyang tinig ay naging mas mabigat. Ngunit ang huli mong pagsubok, sandaling tumigil ang engkanto. At ang pinakamabigat sa lahat, unti-unting nagdilim ang paligid. At sa kaibuturan ng kagubatan, may isang anino na dahan-dahang gumalaw. Mas malaki, mas mabigat, at mas mapanganib. Ang pagsubok ng sakripisyo, bulong ng engkanto. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Selo na ang susunod niyang haharapin
ay hindi lamang susubok sa kanyang puso, kundi maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Pagkawala ng tinig ng engkanto, tuluyang nilamon ng dilim ang paligid. Ang dating anyo ng kagubatan ay naglaho at si Mang Selo ay napadpad sa isang lugar na tila hindi niya mawari. Hindi ito ganap na gubat, ngunit hindi rin ito ang kanyang mundo. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay napakalalim na tila may pinipigil itong sigaw. Mang Selo, napalingon siya. Ang tinig na yon ay pamilyar. Rosa? Bulong niya. Sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang asawa. Nakaluhod ito sa lupa, hawak ang kanilang bunsong si Pilo na tila nanghihina. Sa tabi nila ay si Lira, umiiyak, at si Nilo na pilit pinatatag ang sarili ngunit halatang nawawalan na ng pag-asa. Agad tumakbo si Mang Selo papalapit. Anong nangyari? Tanong niya, nanginginig. Wala na tayong makain, sagot ni Aling Rosa, mahina ang tinig. Bumalik na ang gutom, mas malala pa kaysa dati. Napatingin si Mang Selo sa paligid. Ang kanilang sakahan ay muling tuyot. Ang lupa ay bitak-bitak. Walang kahit anong buhay. Hindi ito maaaring mangyari, bulong niya. Biglang nag-iba ang hangin. At sa likod nila, dahan-dahang lumitaw ang engkanto. Ngunit ngayon, hindi na ito ang matandang anyo na una niyang nakita. Mas mataas ito, mas maliwanag, at mas nakakatakot sa katahimikan. Ang huling pagsubok, wika nito, ay ang pagsubok ng sakripisyo. Tumayo si Mang Selo at humarap dito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Tumingin ang engkanto sa kanyang pamilya. May isang paraan upang maibalik ang biyaya, sabi nito. Ngunit may kapalit. Napalunok si Mang Selo. Ano po iyon? Lumapit ang engkanto at ang mga mata nito ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Isang buhay. Natahimik ang paligid. Napahigpit ang hawak ni Mang Selo sa kanyang mga kamay. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Upang maibalik ang kasaganaan, sagot ng engkanto, kailangan mong isuko ang isang bagay na pinakamahalaga sa iyo. Napatingin si Mang Selo sa kanyang pamilya. Kay Aling Rosa, kay Nilo, kay Lira, kay Pilo. Hindi niya kayang pumili. Hindi niya kayang isuko ang kahit isa sa kanila. Hindi ko kaya, bulong niya. Kung gayon, sagot ng engkanto, mananatili ang inyong kapalaran. Unti-unting humina ang paghinga ni Pilo. Tay, mahinang tawag ng bata. Lumapit si Mang Selo at hinawakan ang kanyang anak. Hindi kita iiwan, sabi niya. Ngunit ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Ang sakripisyo ay hindi laging tungkol sa pagkuha, muling wika ng engkanto. Minsan, ito ay tungkol sa pagbibigay. Napatingin si Mang Selo. Kung hindi ko sila ibibigay, ano pa ang maaari kong ialay? Tanong niya. Tahimik ang engkanto. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang sagot na hindi kailangang bigkasin. Unti-unting naunawaan ni Mang Selo. Ang sarili ko, bulong niya. Napatingin sa kanya si Aling Rosa. Selo, hindi! Sigaw niya. Ngunit ngumiti si Mang Selo. Kung ito ang kapalit para mabuhay kayo, handa akong tanggapin. Lumapit siya sa engkanto. Ako ang kunin ninyo, sabi niya. Huwag ang pamilya ko. Tahimik ang paligid. At sa isang iglap, nagbago ang hangin. Ang dilim ay unti-unting nawala. At ang engkanto ay muling nagiba ang anyo. Bumalik ito sa pagiging matanda, ang anyong una niyang nakita. Ang sakripisyo na kusang ibinibigay, sabi nito, ay ang pinakamataas na anyo ng kabutihan. Napatingin si Mang Selo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti ang engkanto. Hindi ko kailanman hihingin ang buhay ng isang inosente, sagot nito.
Ang pagsubok ay upang makita kung hanggang saan ang kaya mong ibigay. Unti-unting naglaho ang imahe ng kanyang pamilya. At muli, silang dalawa na lamang ang naiwan sa gitna ng kagubatan. 3 pagsubok, sabi ng engkanto. At lahat ay iyong nalampasan. Napabuntong hininga si Mang Selo. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa sandaling iyon, ang punong saging ay muling nagliwanag. Mas maliwanag kaysa dati. At ang lupa sa paligid nito ay muling naging buhay. Ngunit tandaan mo, dagdag ng engkanto, ang tunay na pagsubok ay hindi nagtatapos dito. Tumango si Mang Selo. At ang biyayang iyong tatanggapin ay mas mabigat kaysa dati. Habang siya ay nakatingin sa punong muling nagningning, naramdaman niya ang isang bagong simula. Ngunit kasabay nito, isang responsibilidad na hindi niya maaaring talikuran. At sa kanyang pagbabalik, hindi na lamang siya isang magsasaka, kundi isang tagapangalaga ng biyayang may kapalit na tungkulin. Muling nagliwanag ang kagubatan habang nakatayo si Mang Selo sa harap ng mahiwagang punong saging. Ang dati nitong anyo na nabalutan ng dilim ay napalitan ng mas matingkad na gintong kislap. Ang mga dahon ay muling naging buhay at ang paligid ay tila huminga ng malalim, parang nagising mula sa isang mahabang bangungot. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Selo ang puno. Hindi na siya ang parehong taong unang dumating dito. Natapos mo ang mga pagsubok, sabi ng engkanto. Ngunit ang biyaya ay hindi lamang gantimpala, ito ay isang pananagutan. Tumango si Mang Selo. Nauunawaan ko na po, sagot niya. Ang biyaya ay hindi dapat kinikimkim, kundi ibinabahagi. Ngumiti ang engkanto at sa unang pagkakataon ay naging magaan ang kanyang presensya. Ngayon, sabi nito, ibibigay ko sa iyo ang higit pa sa isang bunga. Iniunat nito ang kamay nito patungo sa puno. Sa isang iglap, 3 gintong bunga ang lumitaw, mas maliwanag, mas buhay, at tila mas makapangyarihan kaysa sa unang ibinigay sa kanya. Ngunit kasabay nito, may isang bagay na hindi inaasahan si Mang Selo. Sa paanan ng puno, may isang maliit na punla ang muling tumubo, mas maliwanag kaysa dati. Ito ang iyong magiging tungkulin, sabi ng engkanto. Ang punlang ito ay dadalhin mo sa iyong tahanan. Ito ang magiging pinagmulan ng biyaya para sa iyong pamilya at para sa iba. Napalunok si Mang Selo. Para po sa iba? Tanong niya. Hindi lamang ikaw ang naghihirap, sagot ng engkanto. Ang tunay na tagapangalaga ng biyaya ay hindi nagtatangi. Tahimik na yumuko si Mang Selo. Kaya ko po. Ngunit bago pa siya makalapit sa punla, muling nagsalita ang engkanto. May isang huling paalala. Napahinto si Mang Selo. Ang punong ito ay may buhay, dugtong nito. Ito ay tutubo ayon sa iyong puso. Kung ang iyong puso ay manatiling dalisay, ito ay magbibigay ng kasaganaan. Ngunit kung ito'y muling madungisan ng takot, kasakiman o kasinungalingan, sandaling tumigil ang engkanto. Ang biyaya ay magiging sumpa. Naramdaman ni Mang Selo ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ko na po uulitin ang aking pagkakamali, sagot niya. Lumapit siya sa punla at maingat itong binunot. Sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang kakaibang init, parang may buhay na tibok ang halaman. At tandaan mo, dagdag ng engkanto, hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa lihim na ito. Tumango si Mang Selo. Hindi ko po ito ipagkakalat, ngunit ang engkanto ay umiling. Hindi ko sinabi na itago mo, sabi nito. Ang sabi ko, piliin mo kung sino ang bibigyan. Napaisip si Mang Selo. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng responsibilidad. Hindi sapat ang basta pagbibigay. Kailangan itong gawin ng may karunungan. Maya-maya dahan-dahang naglaho ang engkanto at ang kagubatan ay bumalik sa kanyang karaniwang anyo.
Ngunit ang punong saging ay nanatiling maliwanag, tila paalala ng kanyang pinagdaanan. Dahan-dahang umalis si Mang Selo, bitbit ang 3 gintong bunga at ang mahiwagang punla. Sa kanyang paglalakad pauwi, hindi na siya nakaramdam ng takot. Sa halip may bagong lakas siyang taglay, isang layunin na higit pa sa sarili niyang kapakanan. Pagdating niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang pamilya. "Tay," masayang sigaw ni Pilo na tila muling nagkaroon ng lakas. "Bumalik na kayo," sabi ni Lira. Lumapit si Aling Rosa at nang makita ang kanyang dala na puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. "May dala ka." Ngumiti si Mang Selo. "Hindi lang para sa atin," sabi niya, "para sa lahat." Kinagabihan, itinanim nila ang punla sa gitna ng kanilang bakuran. Habang ito'y inilulubog sa lupa, tila may kakaibang liwanag na sumiklab sandali at ang hangin ay naging banayad. Sa mga sumunod na araw, muling nagsimulang umusbong ang kanilang lupa. Ngunit ngayon, iba na ang kanilang ginagawa. Sa tuwing may dumarating na nangangailangan, hindi na sila nagdadalawang isip. Nagbibigay sila, hindi dahil sobra ang mayroon sila, kundi dahil nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagbabahagi. Unti-unting nagbago ang baryo. Ang mga taong dati nag-aalinlangan ay natutong magtiwala. Ang mga pusong dati puno ng inggit ay unti-unting napalitan ng pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Sa gabi, kapag tahimik ang lahat, ang punong saging ay muling nagliliwanag. At sa ilalim nito, may isang aninong tahimik na nagbabantay. Hindi ito galit. Hindi ito mapanganib. Ngunit ito ay paalala na ang biyaya ay laging may kapalit. At ang tungkulin ni Mang Selo ay hindi kailanman matatapos. Lumipas ang mga linggo at ang pangalan ni Mang Selo ay unti-unting kumalat sa buong baryo. Ang dati simpleng magsasaka na halos walang makain ay ngayon ay kilala bilang taong pinagpala. Ang lalaking tila may kakaibang biyayang hindi maipaliwanag. Ngunit kasabay ng paglaganap ng kanyang kabutihan ay ang pag-usbong ng iba't ibang damdamin sa mga tao. May mga nagpapasalamat, may mga humahanga, at mayroon ding naiinggit. Sa tuwing may nangangailangan, bukas ang puso ng pamilya ni Mang Selo. Ang mga ani nila ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay kanilang ibinabahagi sa mga kapitbahay, lalo na sa mga tunay na nangangailangan. Ngunit hindi lahat ay marunong makontento. Isang araw, dumating si Aling Pacing kasama ang ilan pang tao. "Selo," sabi niya, "alam namin na may lihim ka. Hindi normal ang nangyayari sa inyo." Tahimik na nakinig si Mang Selo. "Kung kaya mong tumulong sa iba," dugtong ng isa, "bakit hindi mo sabihin kung paano para lahat tayo ay umasenso?" Napatingin si Mang Selo sa kanyang pamilya. Naalala niya ang sinabi ng engkanto, "Piliin mo kung sino ang bibigyan." "Hindi lahat ng bagay ay pwedeng ipamigay," sagot niya ng mahinahon. "Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi kami tutulong." Ngunit hindi nasiyahan ng ilan. "Madamot ka pala," bulong ng isa. "Pinagdadamot mo ang biyaya," dagdag ng iba. Unti-unting nagbago ang tono ng kanilang pagtingin kay Mang Selo. Mula sa paghanga, naging pagdududa. At mula sa pagdududa, naging inggit. Sa mga sumunod na araw, may mga kakaibang pangyayari na nagsimulang mangyari sa kanilang paligid. May mga tanim na sinisira sa gabi. May mga bakas ng paa na hindi nila kilala. At minsan, may mga taong palihim na pumapasok sa kanilang bakuran. Isang gabi, nagising si Nilo dahil sa ingay. Tahimik siyang bumangon at sumilip sa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang 2 lalaki na pilit hinuhukay ang lupa sa paligid ng punong saging. "Tay!" agad niyang tawag. Lumabas si Mang Selo at hinabol ang mga lalaki. Ngunit mabilis silang nakatakas. Pagbalik niya,
Napansin niyang bahagyang nasugatan ang ugat ng puno. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi nila nauunawaan. Bulong niya. Kinabukasan, mas lalong kumalat ang tsismis. May nagsasabing may itinatago si Mang Selo. May nagsasabing gumagamit siya ng mahika. At may ilan pang nagsimulang magplano kung paano nila makukuha ang lihim nito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Mang Selo. Hindi siya sumagot sa galit. Hindi siya gumanti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtulong, lalo na sa mga taong tunay na nangangailangan. Isang hapon, muling dumating ang isang matandang pulubi. Payat, mahina, at halatang gutom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Mang Selo. Lumapit siya at agad nag-abot ng pagkain. Kain po kayo, sabi niya. Ngumiti ang matanda. At sa sandaling iyon, napansin ni Mang Selo ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang pamilyar. Hindi ka na natatakot mawalan? Tanong ng matanda. Ngumiti si Mang Selo. Ang biyaya ay hindi nauubos kapag ito'y ibinabahagi, sagot niya. Tahimik na tumango ang matanda. At sa isang iglap, ito'y naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Napatingin si Mang Selo sa punong saging. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pagsubok, ang liwanag nito ay naging mas maliwanag kaysa dati. Kinagabihan, nagtipon-tipon ng ilang tao sa baryo. May mga nagbabalak, may mga nag-uusap, at sa kanilang mga salita, may isang bagay na malinaw. Hindi lahat ay kontento sa kabutihan. May mga pusong pinipiling ang inggit kaysa pasasalamat. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may isang aninong nakatayo sa gilid ng baryo. Tahimik, mapanuri, at tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pagsubok ni Mang Selo ay hindi lamang mula sa engkanto, kundi mula rin sa kapwa niya tao. At ang susunod na mangyayari ay magpapakita kung ang kanyang kabutihan ay sapat upang mapaglabanan ang kadiliman sa puso ng iba. Dumating ang gabi na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Tahimik ang baryo, ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may nagbabantang panganib. Sa gilid ng kanilang lupain, ang mga taong matagal ng pinaghaharian ng inggit ay nagtipon. Sa kanilang mga mata ay hindi pag-asa, kundi pagnanais na maagaw ang lihim na hindi nila nauunawaan. Sa pangunguna ni Aling Pacing, dahan-dahan silang lumapit sa bakuran ni Mang Selo. Ngayong gabi, bulong niya, malalaman natin kung saan nanggagaling ang biyaya. May dalang mga pala at kasangkapan ang ilan, ang iba na may handang magbantay. Sa loob ng kubo, gising si Mang Selo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may bumubulong sa kanyang isipan. Isang paalala, isang babala. Lumabas siya, at doon niya nakita ang mga taong papalapit sa kanyang bakuran. Hindi siya nagalit, hindi siya natakot. Sa halip, huminga siya ng malalim at lumakad patungo sa kanila. Huwag na kayong lumapit, mahinahon niyang sabi. Nagkatinginan ang mga tao. At bakit? Sagot ni Aling Pacing. May tinatago ka kasi. Hindi ko tinatago, sagot ni Mang Selo. Pinoprotektahan ko. Kung totoo yan, dagdag ng isa, ipakita mo sa amin. Sandaling natahimik si Mang Selo. Naalala niya ang lahat. Ang hirap, ang biyaya, ang mga pagsubok at ang mga aral na kanyang natutunan. Hindi ito tungkol sa lihim. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa puso. Kung hindi nila ito nauunawaan, walang saysay ang kahit anong ipakita niya. Ngunit kung may paraan upang maituro sa kanila, tumingin siya sa punong saging. Ang liwanag nito ay banayad ngunit matatag. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Lumapit siya sa puno. At sa harap ng lahat, pinitas niya ang isang bunga. Nagulat ang mga tao.
Eto ang gusto nyo, hindi ba? Sabi niya. Lumapit siya sa kanila at iniabot ang bunga. Kung sa tingin nyo ito ang dahilan ng lahat, kunin nyo. Nagkatinginan ang mga tao. May kaba. May pagnanasa. Sa huli, si Aling Pacing ang lumapit at kinuha ang saging. Agad niya itong hinati at kinain. Tahimik ang lahat. Ngunit ilang sandali ang lumipas. Walang nangyari. Walang himala. Walang pagbabago. Bakit ganito? Tanong niya. Naguguluhan. Dahan-dahang nagsalita si Mang Selo. Dahil ang biyaya ay hindi nasa bunga. Sabi niya, nasa puso. Napatingin ang mga tao. Kung ang puso ninyo ay puno ng inggit at pagnanasa, dugtong niya. Kahit gaano karami ang ibigay sa inyo, hindi ito magiging sapat. Tahimik ang lahat. Unti-unting bumaba ang kanilang mga tingin. Naalala nila ang kanilang ginawa. Ang paninira, ang pagnanakaw, ang paghusga. Lumapit si Aling Rosa, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Hindi namin ipinagkait ang tulong, sabi niya. Ngunit hindi lahat ay maaaring kunin ng basta-basta. Isang matandang lalaki mula sa grupo ang lumapit. Patawad, sabi niya. Nabulag kami ng inggit. Isa-isa ang iba ay yumuko. Ang galit ay napalitan ng kahihiyan. At sa sandaling iyon, may isang malamig na hangin ang dumaan. Tahimik, banayad, at mula sa likod ng puno, muling lumitaw ang engkanto. Ngunit ngayon, hindi ito nakikita ng lahat. Tanging si Mang Selo lamang. Natapos na ang iyong paglalakbay, sabi nito. Ngumiti si Mang Selo. Hindi pa, sagot niya. Nagsisimula pa lang. Tumango ang engkanto. Ang tunay na tagapangalaga ng biyaya, sabi nito, ay hindi lamang nagbibigay, kundi nagtuturo. Unti-unti itong naglaho. At ang punong saging ay muling nagliwanag. Ngunit ngayon, ang liwanag nito ay hindi na lihim. Ito ay naging simbolo. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang baryo. Ang mga taong dati naiinggit ay natutong magtulungan. Ang mga pusong dati makasarili ay unti-unting naging bukas. At si Mang Selo, hindi na lamang isang magsasaka, kundi isang gabay, isang paalala na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng ani o sa kinang ng ginto, kundi sa kabutihang handang ibahagi kahit sa gitna ng kakulangan. At sa tuwing sumisikat ang araw sa kanilang baryo, ang punong saging ay tahimik na nakatayo. Buhay, maliwanag, at puno ng hiwaga. Hindi bilang isang lihim na dapat itago, kundi bilang isang aral na dapat ipasa, na ang puso na marunong magbigay ay hindi kailanman magugutom. Wakas.